Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tandaan mo na ang singsing na ito ang magiging simbolo ng hindi-hindi ka magiging masaya sa piling ko. Sumisikip ang dibdib ni Angel pagkarinig sa mga salitang binitawan ni Victor. Habang isinusuot ang singsing, hindi iyon pangako ng walang hanggang pag-ibig, kundi isang sumpa. But it is temporary, dahil hindi ka magiging Deograsya habang buhay. Good, dahil hindi ko rin naman gustong maging Deograsya habang buhay. Dahil sama na mula sa kanyang abuelo, napilitang pakasalan ni Victor si Angel Marquez, ang tagapag-alaga ng kanyang abuelo na tubong Barrio Dapdap sa probinsya ng Quezon. Ang akala ni Victor ay may kinalaman si Angel sa desisyon ng kanyang abuelo dahil ang mga ito ang palaging magkasama. Kaya sinigurado niyang mula sa araw ng pagiging mag-asawa nila ay hindi niya bibigyan ng pagkakataon na maging masaya ang asawa. Pinahirapan niya si Angel. Ikinulong sa bahay niya. Ngunit nang makatakas ito, bigla siyang nataranta. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit gusto niyang sundan ang asawa. Gayong alam naman niya sa sarili na wala siyang nararamdaman para rito kundi galit at disgusto. Hanggang isang araw na realize ni Victor na unti-unti na siyang nahuhulog sa asawa. Ngunit ang tanong, handa nga ba siyang sumugal muli kung hanggang sa kasalukuyan ay dala-dala niya ang matinding trauma mula sa dating pag-ibig? Ang pag-ibig na kanyang tinayaan at sinugalan, ngunit sa huli, masakit na kabiguan ang kanyang nakamtan dahil sa isang ganid na minamahal. Susubukan nga ba niyang muling sumugal o pakakawalan na lang ang panibagong pag-ibig na walang katiyakan, lalo pat ilang beses niyang narinig na sinasambit ng asawa ang pangalan ng ibang lalaki? Paano niya lalabanan ang sigaw ng sariling damdamin para sa asawa kung sa tuwing susubukan niyang umiwas ay tila may mahikang humihila sa kanya para angkinin ito? Ang tunog ng pagsasara ng pintuan ng sasakyan ay tila tunog ng rehas na nagpapakulong kay Angel sa isang bahay na kailanman ay hindi niya pinapangarap. Sa tabi niya nakaupo si Victor Deograsya, ang lalaking bago pa lang niya pinangakuan ng I do sa harap ng altar. Ngunit ang titig na ipinupukol sa kanya ay mas malamig pa sa yelo. Tahimik ang buong biyahe patungo sa mansyon ng mga Deograsya. Walang imik si Angel habang mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang bag na naglalaman ng ilang peraso ng kanyang damit mula sa Barrio Dapdap. Sa kanyang daliri mabigat ang pakiramdam ng mamahaling singsing, hindi dahil sa ginto ito, kundi dahil sa sumpa na kaakibat nito. Tandaan mo na ang singsing na ito ang magiging simbolo na hinding-hindi ka magiging masaya sa piling ko. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salitang iyon ni Victor sa kanyang isipan. Sumisikip ang kanyang dibdib, ngunit pinipilit niya ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ni Victor na mahina siya. Pagdating sa malawak at marangsyang mansyon, hindi man lang siya pinagbuksan ng pintuan ni Victor. Dire-diretso itong bumaba at pumasok sa loob. Naiwan si Angel na dahang-dahang humahakbang papasok sa bago niyang tahanan o mas tawaging bago niyang kulungan. Sinalubong sila ng makasambahay na nakayuko lang ang mga ulo. Bakas ang takot sa kanilang amo. Humarap si Victor kay Angel. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang tuksido, habang ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon kundi disgusto. Makinig ka mabuti, Angel. Malamig na utos ni Victor. Nakuha mo ang gusto mo. Nagtagumpay kayo ng abuelo ko na itali ako sa iyo para sa mga mana. Pero huwag na huwag mong iisipin na ang pamilya ang turing ko sa iyo rito. Victor, wala akong alam sa mga sinasabi mong mana. Sinusubukang magpaliwanag ni Angel.
Ngunit itinaas ni Victor ang kanyang kamay para patigilin siya. Tigil-tigilan mo ako sa mga pag-arte mo. Ikaw ang palaging kasama ni Lolo sa mga huling sandali niya. Imposibleng hindi mo siya kinukutsaba. Singhal naman ng lalaki. Bakas ang galit sa kanyang boses. Mula ngayon, bawal kang lumabas ng gate nang walang permiso ko. Walang cellphone, walang internet, walang komunikasyon sa labas. At higit sa lahat, huwag mong pakikialaman ang buhay ko. Mananatili ka sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Bakit mo ba ako kailangang ikulong ng ganito? Hindi ako kriminal, Victor. Hindi na napigilan pa ni Angel na magreklamo rito at magtaas ng boses. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong galit at sakit. Lumapit naman si Victor sa kanya ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay naghahatid ng kakaibang kaba kay Angel. Huminto ito sa kanyang tapat, sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Dahil baka takasan mo ang impyernong pinasok mo. Bulong naman ni Victor, may mapait at nakakatakot na ngiti sa mga labi nito. Gusto kong maranasan mo ang bawat sandali ng pagiging isang Diogracia nang walang kaligayahan. Nang gabing iyon, naiwan si Angel sa loob ng isang malawak ngunit napakalamig na kwarto. Ang kama ay malambot, ang mga kasamkapan ay mamahalin, ngunit para sa kanya, mas masarap pa ring matulog sa banig ng kanilang dampa sa Quezon kung saan malaya siya. Naupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon na hinayaang umagos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Naaalala niya ang mga kabaitan ni abuelo ng Victor, ang matandang kanyang inalagaan ng buong puso niya. Hindi niya lubos maisip na ang huling hiling nito ay magiging mitya ng kanyang sariling kalbaryo. Samantala sa kabilang kwarto naman, nakatayo si Victor sa tabi ng bintana habang may hawak ng baso ng alak. Tinitigan niya ang madilim na hardin. Dapat ay nagdiriwang siya dahil nakuha na niya ang kumpanya ng kanyang lolo. Ngunit may kakaibang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Naaalala niya ang mga mata ni Angel kanina, mga matang puno ng sugat, ngunit may kakaibang tapang. Umiling si Victor at uminom ng alak. Huwag ka magpalinlang, Victor. Paalala niya sa sarili. Ginagamit ka lang ng babaeng yan. Katulad siya ni Chloe. Lahat sila, pera lang ang hinahabol. Ipinikit ni Victor ang kanyang mga mata. Pilit na ibinabaon ang galit. Habang sa dulo ng pasilyo, ang hikbi ng kanyang bagong asawa ay unti-unting nilalamon ng katahimikan ng gabi. Lumipas ang unang 2 linggo na parang isang mahabang pangungot para kay Angel. Ang mansyon na sa paningin ng iba ay simbolo ng karangyaan, para sa kanya ay isang malawak at sementadong sementeryo ng kanyang kalayaan. Araw-araw siyang gumigising sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng mga tauhan ni Victor, na tila ba isa siyang magnanakaw na nakapasok sa kanilang pamamahay. Si Victor naman ay maagang umaalis para sa kumpanya at gabi na kung bumalik. Kung mag-abot man sila sa hapagkainan, tanging kalangsingan lamang ng kubyertos at malamig na katahimikan ang namamagitan sa kanila. Walang kibuan, walang tinginan, isang kasal na sa papilang umiiral. Ngunit nagbago ang lahat ng gabi ng Hulyo. Yumayanig ang buong paligid dahil sa hagupit ng isang malakas na bagyo. Ang ulan ay walang tigil sa paghampas sa mga salaming bintana ng mansyon, at ang matatalas na kidlat ay paminsan-minsan nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa madilim na pasilyo. Hindi makatulog si Angel. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakikinig sa bagsak ng ulan nang biglang maputol ang daloy ng kuryente. Nilamon ng kabuuang dilim ang kanyang buong kwarto. Isang tunog ng nabasag na salamin ang narinig ni Angel mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Sa kwarto naman ni Victor, sinundan ito ng isang mahinang daing, isang tunog ng pagpapahirap na hindi mo akalaing magmumula sa isang makapangyarihang bilyonaryo. Kahit binalaan siya ni Victor na huwag itong lalapitan o kukulitin, nanaig ang pagiging mairugin at kanyang instinct bilang isang tagapag-alaga. Kumuha si Angel ng isang emergency flashlight at dahan-dahan na tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa silid ng kanyang asawa. Victor, mahinang tawag ni Angel.
habang dahan-dahan binubuksan ang pintuan. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Victor ay nakasalampak sa sahig, nakasandal sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mamahaling polo ay gulo-gulo. Basag ang baso ng alak sa kanyang tabi at ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis sa kabila ng lamig ng gabi. Hingal na hingal ito. Hawak ang kanyang dibdib habang nakapikit ng mariin. Sinusumpong ito ng isang matinding panic attack. Inaatake si Victor ng kanyang lumang trauma. Sa tuwing may bagyo at dilim, bumabalik sa kanyang alaala ang gabi kung kailan siya nilayasan, ninakawan at inewan sa ere ng kanyang dating kasintahan na si Chloe. Ang gabi kung kailan tuluyang nadurog ang kanyang tiwala sa mundo. Huwag! Huwag kang umalis. Huwag mo akong iiwan. Pagdideliryo naman ni Victor. Tila bumalik sa pagiging isang batang walang laban. Victor? Agad na lumapit naman si Angel at lumuhod sa harapan ng lalaki. Binitawan niya ang flashlight at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Victor. Sobrang lamig ng mga ito. Umalis ka. Pera lang ang gusto nyo. Bulong naman ni Victor. Pilit na itinutulak si Angel, ngunit wala itong lakas. Ang kanyang paghinga ay papatid-patid na. Victor, makinig ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Malumanay ngunit mariing utos naman ni Angel. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi na lalaki para iharap ito sa kanya. Huminga ka. Nandito lang ako. Walang aalis. Sa pagtama ng liwanag ng kidlat, nakita ni Victor ang mga mata ni Angel. Walang galit, walang kasakiman. Tanging purong pag-aalala lamang ang nakasulat doon. Ang kanyang nagwawalang mundo ay tila unti-unting kumalma dahil sa init ng mga kamay ng dalaga. Dala ng matinding takot at pangungulila, biglang hinila ni Victor si Angel at mahigpit itong niyakap. Isinubsob ang kanyang mukha at leeg sa asawa habang ang kanyang malalaking balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nabigla naman si Angel. Ang mapagmataas na bilyonaryo na nagbanta sa kanya ng impyerno ay kasalukuyang nakakapit sa kanya na parang isang sanggol na natatakot sa dilim. Imbes na lumayo, dahan-dahang itinaas ni Angel ang kanyang kamay at hinaplos ang likod naman ni Victor. Sinimulan niyang iugoy ng bahagya ang kanyang katawan at sa gitna ng ugong ng bagyo, umawit siya sa isang mababang tinig. Isang lumang heli mula sa Baryo Dapdap ang kanyang kinanta. Ang heli na madalas niyang awitin sa abuelo ni Victor noong ito ay may sakit at heli ng pagpapakalma ng kanya tuwing siya ay natatakot. Matulog ka na aking mahal, sabi niya. Ang boses naman ni Angel ay tila isang mahika na dahang-dahang humihila kay Victor palabas ng madilim na balon ng kanyang nakaraan. Ang mabilis na tibok ng puso ng bilyonaryo ay unti-unting sumasabay sa banayad na ritmo ng paghinga ng dalaga. Hindi na malaya ng dalawa. Sa gitna ng sahig ng madilim na kwarto, nanatili sila magkayakap hanggang sa tuluyang makatulog si Victor dahil sa pagod at emosyon. Nakakapit pa rin na mahigpit sa laylay ng damit ni Angel na tila ba ito ang kanyang tanging kaligtasan. Kinaumagahan nagising si Victor na nasa kanyang sariling kama na. Maliwanag na ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana. Hudyat na lumipas na ang bagyo. Subalit ang unang hinahanap ng kanyang paningin ay ang babaeng nagpatahimik sa kanya. Wala si Angel sa kanyang tabi. Ang natira na lamang ang bango nito mula sa humahalos sa hangin sa kanyang silid. Nang bumaba si Victor para mag-almusal, nakita niya si Angel na tahimik na naghahanda ng kape. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na nag-iwas ng tingin si Victor. Bumalik ang kanyang pagiging suplado at mayabang upang itago ang matinding hiya na kanyang nararamdaman. Ang nangyari kagabi. Huwag mong iisiping may nagbago. Malamig na binitawan ni Victor habang isinusuot ang kanyang mamahaling relos. Huwag mong gamitin ang kahinaan ko para isipin na mapapaikot mo na ako. Hindi naman sumagot si Angel. Tumalikod na lamang siya at bumalik sa kusina. Ang kanyang puso na bahagyang umaasa na baka lumalambot na ang kanyang asawa
ay muling nadurog sa piraso. Doon niya napatunayan para kay Victor, siya ay isang kaaway na hindi kailanman karapat-dapat na pagkatiwalaan. 2 buwan pa ang lumipas, ang sitwasyon ay lalong lumala. Sa tuwing darating si Victor mula sa trabaho, palagi itong may dalang mga paratang. Kung hindi tungkol sa kumpanya ay tungkol sa kanyang yumaong abuelo. Idagdag pa na naging mas mahigpit ang mga security guard sa mansyon sa utos na rin ni Victor. Bawat kilos ni Angel ay may nakabantay sa mga mata. Hindi ko na kaya, bulong ni Angel sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang kislap sa mga mata ay unti-unti nang nawawala. Hindi siya isang gold digger, hindi niya kailangan ng pera ng mga diyograsya. Ang tanging hiling lang niya ay mamuhay ng may dignidad at kalayaan. Isang hapon nakita niya si Mang Pedro, ang matandang hardinero na mansyon, na tubong Quezon din. Nakita nito ang pamumutla at ang labis na kalungkutan ni Angel. "Iha," mahinang tawag naman ni Mang Pedro, habang nagtatanim ng mga halaman malapit sa may bakod. "Batid kung hindi ka masaya rito. Nakikita ko ang paghihirap mo sa kami ng aking amo." "Mang Pedro, parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako makalabas dito." Pagmamakaawa ni Angel, ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. "Mamamatay ako rito sa loob. Hindi ko kayang mabuhay sa lugar na punong-puno ng galit." Naway naawa naman ang matanda kay Angel. Alam nitong mabuting bata si Angel dahil madalas itong magkwento sa kanya tungkol sa Baryo Dapdap. Sa susunod na Martes, may darating na malaking truck ng fertilizer at lupa. Iyon ang gabi ng business trip naman ni Sir Victor sa Singapore. Doon tayo gagawa ng paraan. Dumating ang gabi ng pagtakas. Umalis na si Victor patungong airport, kaya medyo naging maluwag ang bantay sa loob ng bahay. Ang mga bodyguards ay abala sa panunood ng telebisyon sa kanilang quarters. Gamit ang isang lumang backpack kung saan nakalagay ang ilang peraso ng kanyang lumang damit, dahan-dahang bumaba si Angel gamit ang back exit ng kusina. Doon ay naghihintay si Mang Pedro malapit sa delivery truck na nakaparada sa gilid ng malawak na hardin. Bago sumakay sa compartment ng truck, dahan-dahang hinubad ni Angel ang mamahaling singsing na isinuot sa kanya ni Victor noong araw ng kanilang kasal. Inilagay niya ito sa ibabaw ng isang lamesang gawa sa bato sa hardin. "Victor, ibinabalik ko na ang simbolo ng iyong sumpa," bulong ni Angel sa hangin. "Sana sa pag-alis ko, mahanap mo na ang katahimikang ipinagkakait mo sa akin." Sumakay si Angel sa truck, pinaliligiran ng dilim at amoy ng lupa. Habang dahan-dahang umaandar ang truck, palabas ng dambuhalang gate na mansyon, nakaramdam si Angel ng isang malalim na paghinga. Sa wakas, ang gintong kulungan ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang paningin. Malaya na siya. Napaaga naman ang balik ni Victor mula sa kanyang business trip dahil hindi nito makonsentrate ang kanyang sarili sa mga boardroom meeting sa Singapore. Buong biyahe ang mukha ni Angel at ang himig ng Helen nito ang nagpapakitang gila sa kanyang isipan. Nagmamadali siyang pumasok sa mansyon, may kakaibang hilahin na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. "Angel?" tawag niya habang paakyat sa hagdan. Walang sumasagot. Tinungo niya ang kwarto sa dulo ng pasilyo at binuksan ito. Malinis ang kama. Ang mga mamahaling damit at alahas na binili niya para rito ay maayos na nakasalansan sa kabinet. Walang bawas, walang nagbago, maliban sa katotohanang wala roon ang kanyang asawa. Bumaba naman si Victor na nagpupuyo sa galit at kaba. Ipinatawag niya ang lahat ng bodyguards at kasambahay. "Nasaan ang asawa ko?" Sigaw niya na yumanig sa buong salas. Walang makasagot. Nanginginig ang mga tuhod ng Chief Security. "Sir, kagabi po siya hindi nakikita. Akala po namin ay nagpapasundo kayo." Bago pa man makapagsalita muli si Victor, lumapit ang isang katulong na may dalang isang maliit na bagay. "Sir, nakita po ito sa lamesang bato sa hardin." Inabot naman ni Victor ang bagay na iyon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ang kanilang singsing.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Victor ng isang matinding takot na mas masahol pa sa nararanasan niya tuwing may panic attack. Hindi ito galit dahil nilayasan siya ng isang gold digger. Dahil kung pera lang ang habol nito, hindi nito iiwan ang lahat ng karangyaan nang walang dinadalang kahit isang sentimo. Ito ay takot dahil napagtanto niya ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng totoong kapayapaan. Sa gitna ng kanyang dilim ay tuluyan nang nawala. Nasanay na siyang naroroon ang presensya ni Angel. Nasagip siya nito, ngunit iniwan niya ito ng sugatan. Sir Victor, baka po bumalik sa probinsya nila sa Quezon. Suhestyon naman ng kanyang personal assistant na si Mark. Nataranta naman si Victor. Agad na nanginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang kanyang barong at susi ng kotse. Ang mapangmataas na bilyonaryo na laging kontrolado ang lahat ay mukhang taong nawawalan ng bait. Ihanda niyo ang lahat ng sasakyan. Utos naman ni Victor. Ang boses ay pumipiyok sa labis na emosyon. Ipatrace ninyo ang lahat ng bus terminal, lahat ng CCTV sa highway. Hanapin ninyo siya. Kahit isang saang sulok pa ng Pilipinas, ibalik ninyo ang asawa ko. Habang bumabiyahe ng convoy ng mga mamahaling itim na SUV ni Victor patungong timog, hindi mapakali ang bilyonaryo sa likod ng kanyang sasakyan. Tinititigan niya ang singsing na iniwan ni Angel. Bakit? Bulong niya sa sarili. Sinusuntok ang kamao sa upuan. Bakit ka tumakas kung wala kang kasalanan? Bakit mo ako iniwan sa dilim? Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kung galit at disgusto lang ang nararamdaman niya para kay Angel, dapat ay nagpapasalamat siya na wala na ang babaeng itinuturong niya ang pabigat. Ngunit ang katotohanan ay pilit siyang dinudurog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang dating kaaway, kundi ang mga mata ni Angel na humihingi na saklolo mula sa impyernong siya mismo ang gumawa nito. Matapos ang halos 7 oras na walang tigil sa pagmamaneho, nakarating ang convoy ni Victor sa probinsya ng Quezon. Habang papalapit sa Baryo Dapdap, unti-unting nagbago ang tanawin. Mula sa mga nagtataasang gusali sa syudad, patungo sa malalawak na taniman ng niyog, mga lunti ang bukirin at ang sariwang simoy ng hangin mula sa dagat. Para kay Victor, ang lugar na ito ay banyaga. Hindi niya maisip kung paano nabuhay si Angel sa ganitong kasimpleng kapaligiran. Ngunit para sa kanyang asawa, ito ang paraiso na ipinagkait niya rito. Ipinatigil ni Victor ang kanyang sasakyan sa gilid ng isang malawak na pataniman ng kopra. Matapos ituro ng isang residente na doon madalas makita ang mga Marquez. Bumaba siya ng sasakyan, suot ang kanyang mamahaling kasuotan. Hinding-hindi babagay sa maputik at maalikabok na daan. Hindi pa man siya nakakahakbang na malayo na tanaw na kaagad ng kanyang mga mata ang kanyang hinahanap, si Angel. Nakasombrero ito ng Panama, nakasuot ng simpleng kamiseta at lumang ngunit malinis na pantalon. Abala ito sa pag-aayos ng mga binakbak na bagon na niyog. Baka sa mukha nito ang pagod, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang galaw na hindi kailanman nakita ni Victor sa loob ng mansyon. Ngunit hindi ang pagbabalik ng lakas ni Angel ang nagpabalik sa tibok ng puso ng bilyonaryo, kundi ang lalaking kasama nito. Isang matangkad, moreno at matikas na lalaki ang lumapit kay Angel, si Gabriel. May bitbit itong baso ng malamig na tubig at nakangiting iniabot iyon sa dalaga. Nakita ni Victor kung paano punasan ni Gabriel ang pawis sa noo si Angel gamit ang isang bempo, at ang mga masakit pa. Nakita ni Victor kung paano ngumiti si Angel kay Gabriel. Iyon ang isang ngiti na punong-puno ng tiwala at ligaya. Isang ngiti na hinding-hindi ibinigay ni Angel sa kanya mula nang maging mag-asawa sila. Isang matinding apoy ng selos at galit ang biglang sumiklob sa dibdib ni Victor. Ang kanyang mga kamao ay nagtiim at ang kanyang panginginig ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding inggit. Kaya pala nagmamadali kang umalis. Pagbibintang na madilim na bahagi ng utak ni Victor. Hindi ka lang pala tumakas mula sa akin. Tumakas ka para bumalik sa lalaking ito. Sir Victor, lalapitan na po ba natin?
Mahinang tanong naman ni Mark, ang kanyang assistant na nakakahalata na sa nagbabagong emosyon ng amo. Huwag na, mariing sagot naman ni Victor, habang ang kanyang matatalas na mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalawa mula sa malayo. Alamin ninyo kung saan siya tumutuloy. Babalikan ko siya kapag nag-iisa na siya. Habang nakatingin kay Angel na tumatawa kasama si Gabriel, napahawak naman si Victor sa kanyang dibdib. Ang galit at disgusto na akala niya ay kanyang nararamdaman ay unti-unting napapalitan ng isang masakit na katotohanan na ayaw niyang tanggapin. Nasasaktan siya dahil napagtanto niyang sa buhay ni Angel, siya ang kontrabida at ang lalaking moreno ang tagapagligtas. Hapon na nang lisanin ni Angel ang pataniman ng kopra. Sa tulong ng mga tauhan ni Victor, madaling natuntun ang kanyang tinutuluyang isang maliit at lumang dampa sa gilid ng kakahuyan, malapit sa dalampasigan. Nang papaalis na si Gabriel matapos itong maghatid ng kahoy sa panggatong, hinarangan ni Victor ang daan gamit ang kanyang marangyang sasakyan. "Sino ka?" Gulat ng tanong ni Gabriel. Nang bumaba si Victor, baka sa tindig nito ang otoridad at yaman. "Ako ang asawa niya." Malamig na tugon naman ni Victor. Ang dalawang lalaki ay nagkatitigan ng matalim at tila nagpapakiramdaman ng lakas. Bago pa man humantong sa gulo ang sitwasyon, lumabas si Angel mula sa dampa matapos marinig ang ingay ng makina. Nabitawan naman ni Angel ang hawak niyang mangkok. "Victor?" Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Umalis ka na, Gabriel. May pag-uusapan lang kaming mag-asawa." Utos naman ni Victor na hindi matatanggihan. Tiningnan muna ni Gabriel si Angel at nang tumango naman ang dalaga bilang senyales na ayos lang siya. Mabigat ang loob na lumayo palayo ang kababata. Nang sila na lamang dalawa, pumasok si Victor sa loob ng maliit na dampa. Masikip ito at mainit, malayong malayo sa kanyang air-condition na mansyon. "Bakit mo ako sinundan dito?" Matapang na tanong ni Angel bagaman ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. "Iniwan ko na ang lahat. Ang alahas at pera mo, Victor. Wala akong kinuha kahit na isang kusing. Bakit hindi mo pa rin ako mapakawalan?" "Dahil asawa kita." Singhal naman ni Victor. Ang kanyang pigil ng galit ay sumabog na. "Akala ko ba napilitan ka lang sa kasal na hindi ito dahil sa utang na loob kay Lolo? Pero mukhang nagkamali ako. Tumakas ka para balikan ang lalaking yun, tama ba? Ginamit mo lang ang abuela ko para makalaya ka sa probinsya at ngayong wala na siya, bumalik ka sa kanya." "Walang kinalaman si Gabriel dito," sigaw naman ni Angel. Pilit na pinagtatanggol ang kanyang karangalan. Ngunit sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, napansin ni Victor na biglang naging mabuhay ang tayo ng dalaga. Namumutla ito at ang kanyang mga labi ay nawala ng kulay. Bago pa man makasagot si Angel, tuluyan na nagdilim ang kanyang paningin. Bumagsak ang kanyang katawan. "Angel!" Mabilis na kumilos ang insting naman ni Victor. Sinalo niya ang asawa bago pa man ito humampas sa sahig. Doon niya naramdaman ang nakakapasong init ng balat nito. May matinding lagnat si Angel. Dala ng labis na pagod, emosyonal na stress at ang pagtatrabaho sa ilalim ng initan dahil mahina ang kanyang katawan. Hindi umalis si Victor sa tabi ni Angel ng gabing iyon. Binuhat niya ito patungo sa kanyang sasakyan upang dalhin sa pinakamalapit na klinika. Ngunit walang doktor dahil sa layo ng bayan. Napilitan siyang ibalik ito sa dampa. Ang bilyonaryong hindi marunong gumawa ng mga gawaing bahay ay naghanap ng palanggana at tubig. Kumuha siya ng bempo at dahan-dahan pinunasan ang noo at mga braso ng asawa para pababain ang lagnat nito. Habang pinagmamasdan ang maamong mukha ni Angel, na hirap sa paghinga, nakaramdam si Victor ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. "Bakit ko ba ito ginagawa?" tanong niya sa sarili. "Dapat ay galit ako sa kanya. Dapat ay nandidiri ako." Ngunit ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang pagnanais na sana siya na lang ang nagkasakit, huwag lang ang babaeng nasa harapan niya. Madaling araw na nang nagsimulang magdilaryo naman si Angel. Dahil taas ng lagnat nito, namilipit ito sa higaan at nagsimulang umiyak habang nakapikit ang mga mata. "Huwag, pakiusap. Takot ako.
Hikbi naman ni Angel. Nandito ako, Angel. Nandito ako. Bulong naman ni Victor. Hinawakan na mahigpit ang kamay ng asawa. Umaasang maaalala nito ang gabi ng bagyo kung kailan pinakalma niya rin ito. Ngunit gumuho ang mundo ni Victor sa susunod na binanggit ng mga labi ni Angel. Gabriel! Gabriel! Iligtas mo ako! Ilayo mo ako rito! Ang bawat pagbanggit ni Angel sa pangalan ng ibang lalaki ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Victor. Binitawan niya ang kamay ni Angel at napaupo sa sahig ng dampa. Tulala sa dilim, doon niya napagtanto ang kanyang pinakakakatakutang lihim. Nahuhulog na siya kay Angel at ang mga masasakit sa puso ng kanyang asawa. Iba ang bayani at siya ang kalbaryo. Pinaulanan ng sariwang hangin mula sa dalampasigan ang maliit na dampa, ngunit hindi nito kayang pawiin ang matinding bigat na nararamdaman ni Victor. Umaga na bumababa na ang lagnat ni Angel, ngunit nanatili itong tulog dahil sa ibinigay na gamot. Nakaupo si Victor sa isang lumang silya sa sulok. Hawak ang kanyang ulo habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip ang deliryo ni Angel kagabi. Gabriel, Gabriel, liligtas mo ako. Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang kanyang personal assistant na si Mark ang tumatawag. Sir Victor, bungad naman ni Mark. Bakas ang seryosong tono sa boses nito. Nasa Quezon po ngayon si attorney, ang family lawyer ng mga Deo Gracia. May dala po siyang dokumento na iniwan ng inyong abuelo bago ito pumanaw. Gusto niya kayong makita at personal na makausap. Papuntahin mo siya rito sa dampa. Maikling utos naman ni Victor bago ibaba ang linya. Makalipas ang 1 oras dumating si Attorney Jose kasama si Mark. Gulat ang matinding abogado nang makita ang isang sikat at makapangyarihang bilyonaryo na nakaupo sa isang barong-barong. May bahid ng uling ang mamahaling polo nito at halatang hindi natulog sa pag-aalaga. Victor, iyan ba ang itsura ng isang taong nagmamay-ari ng Deo Gracia Holdings? Biro naman ang abogadong ngunit nanatiling seryoso naman sa Victor. Sabihin mo na ang sadya mo, attorney. Huwag na natin patagalin ito. Malamig na sa adaman ni Victor habang nakatitig kay Angel na natutulog pa rin. Huminga ng malalim si Attorney Jose at inilapag ang isang makapal na brown envelope sa lumang lamesang gawa sa kawayan. Nalaman kong tumakas si Angel at sinundan mo siya rito, Victor. Oras na para basahin ko ang huling sulat na iniwan ng lolo mo para sa'yo. Noong binasa ang testamento, galit ka kaya hindi mo pinansin ang sulat. Kinuha ni Victor ang sulat, kilala niya ang sulat kamay ng kanyang abuelo. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa sa kanyang isipan. Para sa aking nag-iisang apo si Victor. Alam kong galit ka sa akin dahil pinilit ko ang kasal ninyo ni Angel bilang kapalit ng iyong mana. Akala mo siguro pinagkaisahan ka namin, pero nais kong malaman mo ang katotohanan. Walang kaalam-alam si Angel sa pamanang ito. Nang hilingin ko sa kanya na pakasalan ka, umayak siya at tumanggi dahil alam niyang hindi mo siya mahal. Ngunit nakiusap ako sa kanya. Ginamit ko ang aking sulat at ang aking sakit at ang utang na loob niya sa akin para lang pumayag siya. Victor, ginawa ko ito dahil nakikita ko ang kanyang busilak sa puso ng loob ng maraming taong inalagaan niya ako. At higit sa lahat, ginawa ko ito para sa iyo. Mula nang lokohin ka at iniwan ka ni Chloe, naging malamig ka, puno ng galit at unti-unti mong pinapatay ang iyong sarili. Alam kong may trauma ka at alam kong si Angel lamang ang kanyang pasensya, ang kanyang hele at ang kanyang pagmamahal ang tanging makakapaghilom sa sugat ng iyong nakaraan. Huwag mong parusahan ang batang walang kasalanan sa galit na itananim ng ibang tao sa puso mo. Mahalin mo siya, Victor, katulad ng pagmamahal ko sa inyong dalawa. Kasabay ng pagtatapos ng sulat, may inilabas pa si Attorney Jose na isang kasulatan. Ito naman ang pinaperma ng lolo mo kay Angel bago ang kasal, isang waiver. Bago pa man kayo ikasal, pinirmahan na ni Angel na pinapatawad at isinusuko niya ang anumang karapatan
sa yaman, kumpanya o pera ng mga Deograsya. Kung maghihiwalay man kayo, wala siyang makukuhang kahit isang sentimo. Tila binuhusan ng napakalamig na tubig si Victor. Ang papel na hawak niya ay patunay na maling-mali ang kanyang naging pagtrato sa asawa. Ang mga paratang niya na gold digger ito, ang pagpapakulong niya rito sa mansyon at ang lahat ng sakit na ibinibigay niya ay walang basihan. Ginawa niyang impyerno ang buhay ng isang babaeng ang tanging kasalanan lang ay maging mabuti at sumunod sa hiling ng isang matandang nag-aagaw buhay. Nang umalis si Attorney Jose, dahan-dahang lumapit si Victor sa tabi ng higaan ni Angel. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay laging matigas ay nagsimulang manginig, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng dalaga. "Patawad, Angel," bulong ni Victor, habang ang mga luha na matagal nang hindi pumapatak mula noong masaktan siya ni Chloe ay unti-unti nang umaagos sa kanyang pisngi. "Patawad, Angel. Napakagago ko. Sinira ko ang buhay mo dahil sa sarili kong multo." Nang magising si Angel ng hapon na iyon, laking gulat niya nang makitang wala na ang marangyang kotse ni Victor sa labas ng dampa. Wala na rin ang kanyang mga bodyguards. Ngunit, ang mas nakapagtataka, may nakahandang mainit na lugaw sa ibabaw ng lamesa at mga gamot bago pa. Akala ni Angel ay tuluyan na siyang iniwan ng asawa para bumalik sa Maynila. Subalit nang sumapit ang alas 5 ng hapon, bumukas ang pintuan ng dampa. Iniluwan nito si Victor. Ngunit hindi ang Victor na nakasanayan niya. Wala na ang mamahaling polo nito. Nakasuot na ito ng simpleng puting sando at pantalong maong na tila binili lang sa palengke ng bayan. May bitbit itong isang balde ng tubig sa kanang kamay at isang tumpok ng kahoy na panggatong sa kabila. Ang kanyang makinis na kamay ay may bahid na nauling at gasgas. "Victor, anong ginagawa mo?" Takang-takang tanong naman ni Angel. Pilit na bumangon sa higaan. "Huwag ka munang tumayo, mahina ka pa." Mabilis na lumapit naman si Victor at dahan-dahang inalalayan si Angel na sumandal sa dingding ng kawayan. Ang kanyang hawak ay napakailap at puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang asawa. Naupo si Victor sa isang maliit na bangko sa tapat ni Angel. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Wala na ang puot at disgusto sa kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay purong pagsisisi. "Nalaman ko na ang lahat, Angel." Panimula naman ni Victor. Ang boses ay gumagaralgal. "Ipinakita sa akin ni Attorney Jose ang sulat ni Lolo at ang waiver na pinirmahan mo. Alam kong wala kang kinalaman sa pamana. Alam kong pinilit ka lang niya." Naitikom naman ni Angel ang kanyang mga labi. Ang mga luhang matagal niyang kinikimkim ay muling nagbabadya. "Ngayong alam mo na, ibig bang sabihin papakawalan mo na ako? Ipapawalang bisa mo na ba ang kasal natin?" Kirot naman ang naramdaman ng puso ni Victor sa tanong na iyon. Lumuhod siya sa harapan ni Angel. Hinawakan ang dalawang kamay nito na parang isang taong nagmamakaawa para sa kanyang buhay. "Hindi, Angel. Pakiusap. Huwag muna." Pagmamakaawa naman ni Victor. "Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Ginamit ko ang galit ko sa nakaraan para saktan ka. Pero humihingi ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang para patunayan na maaari kitang tratuhin ng tama. Hindi bilang isang Deograsya, kundi bilang si Victor, ang lalaking gustong bumawi sa'yo." "Pero Victor, hindi mo kailangan gawin to dahil lang sa nakokonsensya ka." "Hindi ito konsensya, Angel." Putol naman ni Victor, habang ang isang luha ay pumapatak mula sa kanyang mga mata. "Natataranta ako noong nawala ka dahil napagtanto kong ikaw lang ang nakakapagpatahimik sa ingay ng buhay ko. Handa ako magbago. Handa ako maghintay, Angel." Mula ng araw na iyon nagsimula ang isang eksenang hindi akalain ng mga taga-Baryo Dapdap na makita nila sa buong buhay nila.
Ang bilyonaryong si Victor Diogracia, na kilala sa mundo ng negosyo bilang walang awang leader at nanatili sa probinsya. Natulog sa isang banig sa sahig ng dampa ni Angel. Tuwang umaga, siya ang maagang gumigising para mag-igib ng tubig sa balon. Siya na dati ay taga-subo lang sa mga mararanyang restaurant ay natutong magbiyak ng niyog, magpasingaw ng sinaing gamit ang panggatong at magluto ng mga simpleng ulam sa patnubay ng mga kapitbahay. Noong una pilit siyang itinataboy ni Gabriel. Hindi para sa iyo ang buhay dito, Diogracia. Bumalik ka na sa Maynila at iwan mo si Angel. Hamon ni Gabriel isang araw habang nagkakarga ito ng niyog. Hindi sumuko si Victor. Tinulungan niya si Gabriel sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng kopra hanggang sa mamaltos ang kanyang mga palad. Walang reklamo, walang yabang. Ginamit ang kanyang sariling lakas para patunayang seryoso siya. Unti-unting nakita ni Angel ang pagbabago sa tuwing gabi. Habang pinapanood niya si Victor na pagod ngunit nakangiti pa ring nag-aayos ng kanilang hapunan. Nararamdaman ni Angel ang unti-unting paglambot ng kanyang sariling puso. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ang mahikang humihila sa kanya patungo sa lalaking ito ay unti-unti nang nagiging mas malakas kaysa sa kanyang mga sugat. Habang unti-unti naghihilom ang mga sugat sa pagitan ni Victor at Angel sa Baryo Dapdap, isang bagong unos naman ang tahimik na nabubuo sa Manila. Hindi matanggap ng dating kasintahan ni Victor na si Chloe na basta na lamang siyang binaliwala ng lalaki. Matapos malaman mula sa mga espiya niya sa kumpanya na iniwan ni Victor ang mga mahalagang boardroom meetings para lamang sundan ang isang probinsyana sa Quezon, nag-aalab ang kanyang galit at inggit. Para kay Chloe, si Victor ang kanyang golden ticket. Ngayong mas mayaman at mas makapangyarihan na ito kaysa noon, hindi niya hahayaang mapunta lamang ang lahat ng karangyaan sa isang ahamak na tagapag-alaga. Isang tanghali habang abala si Angel sa pagpapatuyo ng mga nilabhang damit sa tapat ng kanyang dampa, isang marangyang pulang sports car ang pumarada sa maalikabok na daan ng Baryo Dapdap. Halos mag-abot ang mga kilay ng mga kapitbahay sa karangyaan ng sasakyan. Bumaba mula rito si Chloe. Suot ang isang mamahaling designer dressed oversized sunglasses at matataas na takong na tila nandidiring itapak sa lupa ng probinsya. So, ikaw pala ang tinatawag nilang Angel. Maangas na bungad naman ni Chloe habang tinatanggal ang kanyang salamin. Tiningnan naman ni Angel mula ulo hanggang paa na may halong panghahamak. Sino po sila? Pabalik na tanong naman ni Angel. Pinapanatili ang kasanayan at pagiging kalmado. Ako si Chloe, ang tunay at kaisa-isang babaeng minahal ni Victor. Mariing pakilala ng babae. Lumapit siya kay Angel. Bawat takbang ay may puno ng kamandag. Huwag kang magmalaki. Girl, nalaman ko ang tungkol sa kasal ninyo. Isang sapilitang kasal dahil sa pera na matandang Diogracia, tama? At ngayon, pinapanood mo si Victor na magpanggap na taga-bukid dito. Naitikom naman ni Angel ang kanyang mga labing ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Kung may kailangan kayo kay Victor, wala siya rito. Nasa bayan, bumibili ng mga gagamitin sa bahay. Wala akong kailangan sa kanya dahil alam ko kung paano siya pabalikin sa akin sa isang kaway ko lang. Tawa naman ni Chloe. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Naparito ako para gisingin ka sa ilusyon mo. Sa tingin mo ba talaga mahal ka niya? Ginagawa lang ni Victor ang lahat ng ito dahil sa guilt. Nakukonsensya siya dahil nalaman niyang wala kang kasalanan sa pamana. At higit sa lahat, ginagamit ka lang niya para makalimutan ako. Ang tawag doon, rebound. Ang bawat salita ni Chloe ay parang unti-unting nagbabalik ng mga pader na sinira ni Victor sa puso ni Angel. Ang takot na baka pansamantala lang ang lahat, na baka dala ng awa at konsensya ang pagbabago ng bilyonaryo ay muling gumising sa kanyang kaisipan. Hindi totoo yan. Mahinang bulong naman ni Angel, bagaman nagsisimula ng maginig ang kanyang boses. Talaga? Bakit hindi mo siya tanungin tungkol sa trauma niya? Tungkol sa gabi kung kailan halos mabaloy siya noon
nang iwan ko siya. Untag pa naman ni Chloe. Lalong idinidiin ang kuko sa sugat ni Angel. Kahit anong gawin mo, ako ang unang pag-ibig niya. Ako ang standard niya. At ikaw, isang dekorasyon lang sa papel. Eksaktong pagtatapos ng mga salita ni Chloe ay ang pagdating naman ni Victor. Bit-bit ang mga biniling grocery mula sa bayan. Nanlaki ang mga mata ni Victor na makita ang kanyang nakaraan. Nakatayo sa harap ng kanyang kasalukuyan. Chloe, anong ginagawa mo rito? Galit na sigaw naman ni Victor. Mabilis na binitawan ang mga bitbit at humarang sa pagitan ni na Chloe at Angel. Hi Victor, babe. Nakangiting bati naman ni Chloe. Tila walang rason para matakot. Naparito lang naman ako para bisitahin ang bago mong laruan. Mukhang masaya ka naman sa pagiging magsasaka. Umalis ka rito bago ko pa makalimutang babae ka. Pagbabanta naman ni Victor. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at sa takot na baka tuluyan ng lumayo si Angel sa kanya. Wala ka ng rason para manggulo sa buhay ko. Oh, aalis naman talaga ako. Sulyap naman ni Chloe kay Angel na ngayon ay nakatungo na at tahimik na umiiyak. Nakasagap na ako ng sapat na sariwang hangin. Bye Victor. See you sa Maynila dahil alam kong babalik ka rin sa akin. Nang humarurot naman ang sasakyan ni Chloe patungo sa labas ng baryo, binalingan kaagad ni Victor ang asawa. Angel, makinig ka sa akin. Walang katotohanan ang lahat ng sinasabi niya. Ngunit iniiwas ni Angel ang kanyang mga kamay nang subukan siyang hawakan ni Victor. Tumingin siya sa asawa na may mga matang punong muli na matinding pag-alinlangan at sakit. Victor, pakiusap. Pumasok ka muna sa loob. Pakiusap naman ni Angel. Ang kanyang boses ay malamig at tila biglang lumayo ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang multo na nakaraan ni Victor ay matagumpay na nagtanim ng bagong binhi ng pagdududa at ang tahimik na paraiso ng kanilang binubuo sa baryo Dapdap ay muling nayanig ng isang malakas na lindol. Hindi na naging payapa ang mga sumunod na gabi sa loob ng maliit na dampa. Bagaman naroroon si Victor at patuloy na gumagawa ng mga gawaing bahay, ramdam niya ang dambuhalang pader na muling itinayo ni Angel sa pagitan nilang dalawa. Ang mga tawa at maiikling kwentuhan na unti-unti na sanang nabubuo ay napalitan ng isang mabigat at pilit na pakikitungo. Tuwing gabi habang nakahiga si Victor sa banig sa sahig ay nakatingin sa kisaming nipa. Naririnig niya ang marahang pag-iyak ni Angel sa kanyang higaan. Alam ni Victor ang dahilan. Ang mga salita ni Chloe ay tila isang laso na patuloy na sumisira sa tiwala ng kanyang asawa. Isang madaling araw habang natutulog pa si Victor dahil sa labis na pagod sa pagtatrabaho sa koprahan, bumangon si Angel. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng asawa. May mga bakas ng uling sa bisngi nito at may mga sugat ang mga kamay. Sapat na ito, Victor. Sa isip naman ni Angel habang nag-aayos ng kanyang lumang backpack. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo para sa isang buhay na hindi para sa iyo dahil lang sa konsensya. Nang magising si Victor sa pagsikat ng araw, sinalubong siya ng isang tasa ng mainit na kape sa ibabaw ng lamesa at si Angel na nakasuot ng damit pamlakbay, bitbit ang kanyang bag. Angel, saan ka pupunta? Mabilis na tumayo si Victor. Agad na kinabahan ang kanyang buong pagkatao. Papakawala na kita, Victor. Malumanay ngunit mariing panimula ni Angel. Walang galit sa kanyang boses, tanging purong pagtanggap na lamang sa katotohanan. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo sa akin dahil lang sa utang na loob sa abuelo mo o dahil nakokonsensya ka sa mga maling paratang mo sa akin noon. Angel, hindi ito dahil sa konsensya o kay lolo. Mahal kita. Huwag, Victor. Huwag mong sabihin yan. Dahil lang natatakot kang maiwan ka muli. Putol ni Angel habang ang mga luha ay tuluyan ng pumapatak sa kanyang pisngi. Tama si Chloe. Ako ang kasalukuyan mo dahil narito ako. Pero siya pa rin ang may-ari na nakaraan ng mga sugat mo. Habang narito ka sa probinsya at nagpapakapagod ka, pinaparusahan mo lang ang sarili mo para pagtakpan ang trauma mo. Ayokong maging gamot mo lang, Victor. Gusto kong maging asawa pero hindi mo iyon maibibigay sa akin
kung hindi mo pa kayang maging buo ng mag-isa. Huminga ng malalim si Angel at pinalis ang kanyang mga luha. Pupunta ako sa Maynila hindi para sa iyo, kundi para magsimula ng sarili kong buhay gamit ang sarili kong mga kamay. Huwag mo na akong susundan. Bago pa man makakilos si Victor, mabilis na lumabas si Angel ng dampa. Sa labas naghihintay si Gabriel na siyang maghahatid sa kanya sa terminal ng bus gamit ang isang lumang tricycle. Naisa nang humabol ni Victor ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Angel at ang paraan ng pagprotekta sa kanya ni Gabriel, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa maalikabok na daan habang pinapanood ang papalayong tricycle. Angel, hikbi naman ni Victor. Sinusuntok ang kanyang mga kamao sa lupa. Naiwan siya mag-isa sa baryo Dapdap. Durog ang puso at nahaharap sa pinakamatinding krisis sa kanyang buhay. Napagtanto niya ang matinding katotohanan. Upang mabawi niya si Angel, hindi sapat na matuto siyang mamuhay ng mahirap sa probinsya. Kailangan mo na niyang harapin ang sarili niya mga demonyo. Tapusin ang multo ni Chloe at patunayan kay Angel na ang pag-ibig niya ay hindi isang rebound o gamit sa lungkot, kundi isang panibagong buhay na handa niyang ipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Isang linggo matapos umalis si Angel, bumalik si Victor sa Maynila ngunit hindi na siya ang dating bilyonaryo na pinatatakbo ng galit at takot. Ang kanyang mga mata bagaman bakas na matinding pangungulila ay may bago ng determinasyon. Ang bawat sulok ng kanyang marangyang mansyon ay nagpapaalala sa kanya kay Angel. Ang kanyang mga hele, ang kanyang tahimik na pag-iyak at ang kanyang busilak na puso. Hindi na nakinig si Victor sa takot ng kanyang isip. Ang sigaw ng kanyang damdamin ang nananaig. Kung may mahikang humihila sa kanya para umiwas noon dahil sa takot na masaktan muli, ngayon ang mahika na ring iyon ang humihila sa kanya upang angkinin at protektahan ang asawa. Ang unang ginawa ni Victor ay antapusin ang pinagmula ng lason. Ipinatawag niya si Chloe sa kanyang opisina sa Deogracia Holdings. Tuwang-tuwa si Chloe na nagtungo roon. Akala niya ay nagtagumpay na ang kanyang plano na paghiwalayin ang mag-asawa. Alam ko, Victor. Alam kong marirealize mo rin na hindi bagay sa iyo ang probinsyanang yun. Malanding bati naman ni Chloe habang papasok sa opisina. Ngunit hindi siya sinalubong ng isang yakap. Isang makapal na folder ang marahas na inilapag ni Victor sa ibabaw ng lamesa. Ano to? Takang tanong naman ni Chloe. Iyan ang lahat ng ebidensya ng mga illegal na transaksyon ng pamilya mo sa subcompany ng Deogracia. Malamig na pahayag naman ni Victor. Ang kanyang boses ay parang hatol ng kamatayan. Kasama na riyan ang paglipat ng pondo noong iniwan mo ako 5 taon na ang nakakaraan. Hinayaan ko na lang yan noon dahil nasaktan ako. Pero ngayon, isang maling galaw mo pa, Chloe. Tinitiyak ko sa kulungan ang bagsak mo. Namutla naman si Chloe na wala ang kanyang mapang-akit ng ngiti kay Victor. Nagawa ko lang naman yun dahil umalis ka. At huwag na huwag mo nang lalapitan o kakausapin ang asawa ko. Banta naman ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinalalakas na proteksyon para kay Angel. Tapos na tayo, Chloe. Matagal na. At hindi mo mapapalitan si Angel sa buhay ko. Matapos tuluyang putulin ang anumang koneksyon kay Chloe, ibinaling ni Victor ang lahat ng kanyang lakas upang hanapin si Angel. Ginamit niya ang kanyang yaman at mga pribadong investigador upang galugarin ang buong Maynila. Sir, mahirap pong maghanap dahil malaki ang Maynila at mukhang umiiwas talaga si Ma'am Angel. Ulat ng kanyang chief security matapos ang 3 araw na paghahanap. Hindi niyo ako naiintindihan. Mariing sagot naman ni Victor habang nakatayo sa tabi ng bintana ng kanyang opisina. Huwag kayong titigil. Kung kailangan baliktarin ninyo ang bawat bato sa lungsod na ito, gawin ninyo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang asawa ko. Alam ni Victor na sa pagkakataong ito, hindi niya dinala ang kanyang yaman upang takutin si Angel, kundi upang magsilbing kalasag nito. Ang mahikang humihila sa kanya pabalik kay Angel ay ang pag-ibig niya sa wakas ay malaya na sa mga inaakala na nakaraan.
at handa siyang maglakbay kahit saan dulo ng daigdig upang patunayan ito sa asawa. Pagkalipas ng 2 linggo ng walang puknat na paghahanap, natagpuan din ng mga tauhan ni Victor si Angel. Hindi ito humingi ng tulong sa mga kakilala o mas pinili ang mamuhay ng mag-isa. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang tagapag-ayos ng bulaklak sa isang maliit ngunit sikat na flower shop sa isang tahimik na sulok ng lungsod. Isang hapon habang abala si Angel sa paggupit ng mga tangkay ng rosas, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Pag-aangat ng kanyang tingin, nakatayo si Victor sa labas ng salaming pintuan ng shop. Hindi ito lumapit ng marahas, na natili lang ito sa labas. Basang-basa ng pawis at may hawak na isang piraso ng simpleng tsokolate. Ang paboritong pampalubag ni Angel noong nasa probinsya pa sila. Na magtagpo ang kanilang mga mata, pilit na ngumiti si Victor. Isang ngiti na puno ng pagsusumamo at labis na pananabik. Nabitawan naman ni Angel ang kanyang gunting. Ang kanyang puso ay muling nagwala. Lalabas sana si Victor para kausapin siya, ngunit bago pa man ito makahakbang, isang marahas na eksena ang biglang sumira sa tagpong iyon. Isang van ang biglang huminto sa tapat ng flower shop. Bumaba mula rito ang 3 lalaking may hawak na matalim at pamalo. Silang mga tauhan binayaran ni Chloe, nadala ng matinding desperasyon at galit at paghihiganti matapos siyang pagbantaan ni Victor na sa kulungan. Ang utos ni Chloe, sirain ang mukha ni Angel upang wala nang balikan si Victor. Iyan ang asawa ni Deogracia. Saktan nyo! Sigaw ng pinuno ng mga kalalakihan, sabay sugod sa loob ng shop. Napasigaw naman si Angel sa matinding takot na magsimulang pagbabasagi ng mga lalaki ang mga stante ng salamin. Nagliparan ang mga basag na florera at mga bulaklak. Sinubukan ni Angel na tumakbo patungo sa likod ng pintuan, ngunit mabilis siyang nahablot sa buhok ng isang mga salarin. Bitiwan mo siya! Isang malakas na sipa ang nagpatalsik sa lalaking humawak kay Angel. Si Victor, walang takot na sumugod sa loob ng shop upang protektahan ang kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang marangyang pamumuhay, nakipagsuntukan si Victor ng buong tapang. Sinalag ang mga pamalo gamit ang kanyang mga braso. Huwag lang masaktan si Angel, nakasalukuyang nakasandal sa dulog sa nanginginig na takot. Victor, may kutsilyo siya! Mag-iingat ka! Sigaw naman ni Angel nang makita ang isa pang lalaki na bumunot ng patalim mula sa kanyang likuran. Mabilis na lumingon naman si Victor, ngunit huli na para umiwas. Ang saksak ay patungo na sa direksyon ng dibdib ni Angel na nasa kanyang likuran. Sa isang iglap lang, walang pag-alinlangan na hinarang ni Victor ang sarili niyang katawan upang magsilbing kalasag ng asawa. Isang matalim na tunog ang bumaon sa hangin, kasunod na malalim na daing mula kay Victor. Bumaon ang patalim sa gilid ng kanyang tiyan. Victor! Ang sigaw naman ni Angel ay punong-puno na matinding takot at sakit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Nang makitang dumadanak ang dugo ay narinig ang papalapit na sirena ng mga pulis na tinawagan ng mga kapitbahay. Nagmamadaling tumakbo ang mga salarin pabalik sa kanilang van at mabilis na humarurot papalayo. Dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Victor. Bumagsak siya sa sahig na nababalutan ng mga talulot ng rosas at sarili niyang dugo. Mabilis siyang sinalo ni Angel. Inalagay ang ulo ng asawa sa kanyang kandungan. Victor, bakit mo ginawa yun? Pakiusap, huwag kang pumikit. Umiiyak na pagpasusumamo naman ni Angel. Habang marahas na pinipitpit ang kanyang mga kamay sa sugat ni Victor para pigilan ang pag-agos ng dugo nito, pilit na idinilat naman ni Victor ang kanyang mga mata. Hinawakan ng pisngi ni Angel gamit ang kanyang dugoang kamay. Angel, tayo kong masaktan ka muli. Dahil sa akin. Mahinang bulong naman ni Victor bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at mawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan na patunayan ni Victor ang kanyang huling pangako na ang buhay niya ay walang halaga kung wala ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Nalunod na sa tunog na nagmamadaling mga yapak ng mga doktor at nurse ang buong pasilyo ng emergency room sa hospital. Puti na ang paligid, ngunit sa mga mata ni Angel ang kulay lamang ng dugo ni Victor ang kanyang nakikita. Habang itinatakbo ang kanyang asawa sa loob ng operating room, pilit niyang hinaharangan ang mga security guard upang hindi makapasok.
Mrs., dito na lang po kayo. Gagawin po ng mga doktor ang lahat. Malumanay ngunit mariing pigil sa kanya. Naiwang nakatayo si Angel sa labas ng nakasarang pintuan ng OR. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Basa pa ito at naglalagkit ng dugo ng lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Napasandal siya sa sementadong pader. Hadahang-dahang napaupo sa sahig at doon humihikbi ng walang patid. Lumipas ang 5 oras na puno ng takot. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, nalaman ni Angel na ligtas ang buhay ni Victor, ngunit nanatili itong kritikal. Bumaon ang patalim ng muntik nang tumama sa kanyang mga vital organ at labis ang perang nawala sa kanya. Iniilapit ni Victor sa intensive care unit kung saan nakakabit ang iba't ibang makina sa kanyang katawan. Pumasok si Angel sa loob ng ICU. Napakalamig ng silid at ang tanging tunog lang naririnig ang regular beat ng heart monitor. Lumapit siya sa tabi ng higaan ni Victor, ang makapangyarihang bilyonaryo na laging matikas at mayaman kung titingnan ay nakahiga ngayon, maputla, walang malay at may tubo sa bibig para sa kanyang paghinga. Dahan-dahang hinawakan ni Angel ang kamay ni Victor. Maselan ang pagkakahawak niya. Tila natatakot na baka lalong masaktan ng asawa. Idinaiti niya sa kanyang noo sa likod ng palad ni Victor at doon sa gitna ng katahimikan ng gabi, ibinuhos ni Angel ang lahat ng kanyang luha at tunay na nararamdaman na matagal niyang ipinagkait. Victor, pakiusap. Gumising ka. Basag ang boses na pagsusumamo ni Angel. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung lumayo ako. Natatakot lang naman ako eh. Natatakot ako na baka kahit isang araw, magising ka na lang at ma-realize mo na hindi pala ako ang gusto mo. Huminga ng malalim si Angel. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa paghigpi. Narinig ko. Nalaman ko mula kay Brel na narinig mo akong tinatawag ang pangalan niya noong nagdidilaryo ako sa lagnat. Victor, nagkakamali ka. Hindi ko lang naman sinambit ang pangalan niya noon dahil bata pa lang kami. Si Gabriel ang palaging nagtatanggol sa akin tuwing inaapi ako sa baryo. Siya ang simbolo ng aking ligtas na lugar noong wala ka pa. Hinawakan ng mas mahigpit ni Angel ang kamay ng asawa. Ramdam ang unti-unting pagbabalik ng init ng katawan nito. Pero nagbago ang lahat nang dumating ka noong gabing inaatake ka ng panic attack sa gitna ng bagyo. Noong niyakap mo ako ng napakahigpit, doon ko napagtanto na hindi ako naghahanap ng ligtas na lugar sa nakaraan dahil ang puso ko, ikaw na nagmamay-ari ngayon. Ikaw ang gusto kong protektahan, Victor, kaya pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong iiwan na mag-isa sa mundong to. Habang patuloy ang pag-iyak ni Angel, hindi niya namalaya na ang mga linya sa heart monitor ay biglang bumilis ang ritmo nito. Sa kabilang banda ng kadiliman kung saan naglalakbay ang natutulog na kaluluwa ni Victor, narinig niya ang bawat salita ng kanyang asawa. Ang mga salitang iyon, ang pag-amin ng pag-ibig ni Angel at ang paglilinaw sa pangalan ni Gabriel ay tila isang dambuhalang liwanag na bumasag sa kanyang mga huling trauma. Hindi na siya ang rebound. Siya na ang mahal. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Victor na hawak ni Angel. Gulat na napatingin si Angel sa kami ng asawa. Unti-unting gumagalaw ang mga talukap ng mga mata ng asawa hanggang sa dahan-dahan itong bumukas. Bagaman nangihina pa sa ilalim ng impluwensya ng anesthesia, tumingin si Victor kay Angel. Isang maliit na luha ang pumapatak mula sa sulok ng kanyang mga mata, kasunod ng isang mahinang pisil sa kamay ng kanyang asawa. Buhay siya. At sa pagkakataong ito, gising na rin ang kanyang puso para sa isang bagong simula nila. Isang buwan matapos ang malalim na insidente, tuluyan nang nakarecover si Victor. Sa tulong ng kanyang mga abogado at ng mga nakalap na ebidensya, formal na kinasuhan at naipakilong si Chloe at ang mga tauhan nito. Ang multo na nakaraan na matagal nang naging tanika sa puso ni Victor ay tuluyan nang naglaho, pinalitan ng isang payapa at malayang bukas. Isang maayos at maliwalas na umaga, sinabihan ni Victor si Angel na magsuot ng isang simpleng puting bestida.
Hindi alam ng dalaga kung saan sila pupunta. Akala niya ay magkakaroon lang sila ng isang simpleng selebrasyon para sa kanyang pagaling, ngunit laking gulat niya nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang pamilyar na lugar. Iyon ang parehong lumang simbahan sa Maynila kung saan sila unang ikinasal. "Victor, anong ginagawa natin dito?" Takang tanong naman ni Angel habang nakatingin sa dambuhalang pintuang kahoy ng simbahan. Ngumiti naman si Victor, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Dito nagsimula ang lahat ng sakit sa akin, Angel. Kaya gusto ko din, dito rin nating simulan ang totoong ligaya." Nang bumukas ang pintuan, walang mga marangyang dekorasyon, walang mga flash ng kamera ng mas magmahayag, at walang mga mapanghusgang mga mata ng alta sosyedad. Sa halip, ang tumambad kay Angel ay ang mga ngiting sumalubong ng iilang malalapit na kaibigan at ng mga pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sina Mang Pedro na hardinero at mga kapitbahay mula sa Baryo Dapdap at si Gabriel. Si Gabriel na ngayon ay may payapa na ringiti sa mga labi, ay tumango kay Angel bilang sinyas na tanggap na niya ang kapalaran at masaya siya para sa kanyang kababata. Hinawakan ni Victor ang magkabilang kamay ni Angel sa tapat ng altar. Sa pagkakataong ito, walang pilitan, walang galit, walang kasunduan para sa mana at walang sumpa. Inilabas ni Victor ang isang maliit na box. Sa loob nito ay isang bagong singsing. Hindi ito ang dambuhala at mamahaling singsing noon na puno ng brilyante, kundi isang simpleng gintong banda na may nakaukit na disenyo ng mga kahon, dahon, simbolo ng kanilang pinagsamahan sa probinsya. Lumuhod si Victor sa isang tuhod sa harap ni Angel habang ang mga saksi ay tahimik na nagpupunas ng mga luha. "Angel, noong unang beses kong isinuot ang singsing sa'yo, sinabi ko na magiging simbolo ito ng hindi ka magiging masaya. Mula sa piling ko." Panimula ni Victor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng emosyon. "Iyon ang pinakamalaking pagkakamali at kasalanan na nagawa ko sa buong buhay ko. Sinugatan kita dahil sa sarili kong takot." Huminga ng malalim si Victor at tumingin ng diretso sa umiiyak ngunit nakangiting mukha ng asawa. "Sa ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa atin, ibinabalik ko ang tanong, Angel Marquez. Handa ka bang pakasalan muli ang isang lalaking binuo at isinalba ng pag-ibig mo? Ang singsing na ito ang magiging simbolo na mula sa araw na to, gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang aking buhay para maging pinakamasayang babae ka sa piling ko habang buhay." Hindi nag-atubili si Angel. Humabol siya ng tango habang ang mga luha na wagas na puno ng kaligayahan ay umaagos sa pisngi niya. "Oo, Victor. Higit pa sa oo." Isinuot ni Victor ang bagong singsing sa daliri ni Angel. At sa pagkakataong ito, ang bigat na nararamdaman nila noon ay napapalitan ng matinding kasiyahan. Ang tunog ng palakpakan ng kanilang mga totoong kaibigan ay umaalingaw-ngaw. Hudyat na ang mabilisang kasal na nagmula sa sumpa ay tuluyan ng nauwi sa isang pangakong totoo. Sa sikat ng araw sa Baryo Dapdap ay may ibang uri ng liwanag ng umagang iyon. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay hindi na nagdadala ng lamig ng takot, kundi ng init ng isang pamilyang binuo sa gitna ng unos at pinagtibay ng totoong pag-ibig. 3 taon ang mabilis na lumipas matapos ang kanilang ikalawang kasal sa Maynila. Maraming nagbago, ngunit ang pinakamagandang pagbabago ay makikita sa mismong mansyon ng mga Deogracia. Ang dating gintong kulungan na dati ay balot ng takot at malamig na katahimikan ay napuno na ngayon ng mga halaman mula sa Quezon. Mga makukulay na bulaklak at higit sa lahat, ng malalakas na tawa ng isang bata. Sa dalampasigan ng Baryo Dapdap, kung saan unang nagsimula ang bagong panliligaw ni Victor, naglalakad ang mag-asawa. Si Victor ay formal pa ring bilyonaryo na nagpapatakbo ng kumpanya, ngunit ngayon tuwing weekend ay personal niyang hinahatulan ang kanyang sarili na maging isang simpleng asawa at ama sa probinsya. Karga-karga niya sa kanyang matipunong mga balikat ang kanilang panganay na anak. Isang 2 taong gulang na batang lalaki na pinangalanan nilang Alejandro
Sunod na pangalan ng yumaong abuelo na siyang naging tulay ng kanilang mga tadhana. Victor, ibaba mo muna. Dinalaw natin si Gabriel sa kooperatiba. Nakangiting paalala ni Angel habang naglalakad sa tabi ng asawa. Hawak niya ang isang basket ng mga sariwang prutas. Sandali na lang, baka masanay ang boss natin na laging nakasakay sa eroplano. Biro naman ni Victor sabay halik sa pisngi ng anak na tawa ng tawa. Ipinatong naman ni Victor si Alejandro sa malambot na buhangin upang hayaan itong maglaro roon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Angel. Inakbayan niya ang asawa at banayad na hinila patungo sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang daliri ng asawa. Nandoon pa rin ang simpleng gintong singsing na may disenyo ng mga dahon, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Naalala mo pa ba noong unang beses tayong magpunta rito? Bulong naman ni Victor habang hinahaplos ang buhok ni Angel. Galit na galit ako sa iyo. Akala ko, ikaw ang sumpa sa buhay ko. Natawa ng mahina naman si Angel at sumandal sa malapad na balikat ng asawa. At naalala mo ba kung paano mo sinubukang mag-igip ng tubig at magbiyak ng niyog para lang mapatawad kita? Halos mapuno ng palto siya mga kamay mo. Gagawin ko ulit yun, kahit 100 beses pa. Seryosong tugon naman ni Victor. Huminto siya sa paglalakad at tumarap kay Angel. Hawak ang magkabilang pisngi nito. Salamat, Angel. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin noon. Noong ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Pinasok mo ang impyerno para lang bigyan ako ng langit. Hindi ako sumuko dahil alam kong sa likod ng galit mo, may isang mabuting lalaki na naghihintay lang na mahalin. Tugon naman ni Angel sa kanyang mga mata ay nagniningning ng pagmamahal. Nang sumapit ang hapon, bumalik sila sa kanilang itinayong rest house sa gilid ng dalampasigan. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay sa kalangitan doon, pinapanood nila si Alejandro na mahimbing na natutulog sa kuna. Dahan-dahang umupo si Angel sa tabi ng anak at tulad ng ginawa niya noong unang gabi ng bagyo, sinimulan niyang awitin ang lumang hele mula sa Baryo Dapdap sa isang napakalamig at mapayapang tinig. Lumapit si Victor sa kanyang likuran at niyakap siya na mahigpit. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat ng asawa habang nakikinig sa pamilyar na himig. Ang hele ng dati ay ginagamit para gamutin ang isang takot na bilyonaryo ay ngayon ay himig ng isang masayang pamilya. Ang mabilisang kasal na nagsimula sa isang marahas na sumpa at kasunduan ay opisyal nang nagtatapos sa isang walang hanggang tadhana. Si Angel Marquez ay tuluyan ng naging isang diyograsya. Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa testamento, kundi dahil sa isang pag-ibig na handang sumugal, magpatawad at manatili hanggang sa huli. 10 taon ang lumipas, sa sikat na mundo ng negosyo ang pangalang Diyograsya Holdings ay nanatiling isa sa pinakamatatag at pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit para sa mga empleyado at mga taong nakakakilala sa kanila, hindi na ang malamig at walang awang si Victor Diyograsya ang kanilang nakikita. Nakikita nila ang isang pinunong may puso, isang magpagbabagong dulot ng isang natatanging babae. Isang espesyal na gabi ang ginanap sa hardin ng malawak na mansyon sa Maynila. Ito ang ika-10 anibersaryo ng Diyograsya Foundation. Isang malaking proyektong pangkabuhayan at pagbibigay ng libreng edukasyon, pabahay at trabaho para sa mga kapuspalad na pamilya ng mga liblib sa probinsya, lalong-lalo na sa Quezon. Nakatayo si Victor sa gilid ng entablado. Suot ang isang formal na tuxedo. Hawak niya ang isang baso ng alak ngunit hindi na tulad ng dati na ginagamit niya ito para lunurin ang kanyang trauma ngayon. Umiinom siya upang magdiwang. Isang napakagandang gabi, Sir Victor. Bati naman ni Mark, ang kanyang matapat na assistant na ngayon ay vice-presidente na ng kumpanya. Sino po ang mag-aakala na ang dating gintong kunlungan ay magiging ganito ka-perpekto at kapayapa? Ngumiti si Victor habang nakatingin sa gitna ng hardin. Hindi ko ito magagawa kung wala ang reyna ko, Mark. Sa gitna ng liwanag ng mga nakasabit na fairy lights, natanaw ni Victor si Angel. Ang kanyang asawa ay napakaganda sa suot nito
Abala ito sa pakikipag-usap sa mga bisita mula sa Baryo Dapdap, kasama si Mang Pedro na ngayon ay pinuno na ng lahat ng landscape at hardin ng mga ari-arian ng mga Diogracia. Sa hindi kalayuan naroroon din si Gabriel, kasama ang kanyang sariling asawa at anak, kumakaway kay Victor na may buong respeto. Lumapit ang 12 taong gulang na si Alejandro kay Victor. Suot din ang maliit na tuxedo na katulad ng sa kanyang ama. "Dad, tinatawag ka na ni Mami sa harap. Magpapasalamat daw po kayo sa mga bisita." "Susunod na ako, anak," sagot naman ni Victor habang ginugulo ng bahagya ang buhok ng anak. "Sige na, samahan mo muna ang kapatid mo." Tiningnan naman ni Victor si Alejandro na tumatakbo patungo sa kanyang 7 taong gulang na kapatid na babae, si Angelica, na kasalukuyang sumasayaw sa damuhan. Nang umakyat si Victor sa entablado, agad siyang sinalubong ni Angel. Hinawakan ni Victor ang baywang ng asawa at sa isang iglap, tila naglaho ang ingay ng palakpakan ng mga tao. Sila naman ang magkasama sa sarili nilang mundo. Kinuha ni Victor ang mikropono, ngunit bago pa siya magsalita sa harap ng daan-daang bisita, tumingin muna siya kay Angel. Inangat niya ang kanyang kanang kamay kung saan kumikinang ang simpleng gintong singsing na gawa sa probinsya. Marami ang nagtatanong sa akin noon kung bakit ko itinaya ang lahat para sa isang forced marriage. Panimula naman ni Victor. Ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. Akala ng marami, tinalo ako ng tadhana o isang testamento. Pero ang totoo, ako ang pinakamapalad na lalaki sa mundo. Dahil sa gitna ng aking pagkabasag, isang angel ang pinadala ng langit upang buuin muli ang buhay ko. Tumingin siya sa mga bisita lalo na sa mga taga-Quezon. Ang foundation na ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay simbolo ng pasasalamat dahil sa isang maliit na baryo sa Quezon, natutunan ng isang bilyonaryo na ang totoong kayamanan ay hindi nabibilang sa mga digit sa bangko, kundi sa yakap ng isang pamilya at sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang ilan ay napaluha sa tapat at emosyon ng bilyonaryo. Nang matapos ang party at tuluyang mauwi sa katahimikan ang mansyon, nagtungo ang mag-asawa sa balkonahe ng kanilang kwarto. Ang kalangitan ng Maynila ay maliwanag, puno ng mga bituin, habang ang sariwang simoy ng hangin mula sa mga bagong tanim na puno sa hardin ay sumasayaw sa paligid. Diyakap ni Victor si Angel mula sa likuran. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito. "Habang buhay, Angel, hinding-hindi ako mapapagod na sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal, mahal ko." Humarap si Angel sa kanya. Isinabit ang kanyang mga braso sa leeg ni Victor. Ang singsing sa kanyang daliri ay nagliwanag. At habang buhay ko ring aawiting ang Angelico para sa Victor. Kahit sa mga susunod pa nating buhay. Ipinikit ni Victor ang kanyang mga mata habang nilalapat ang isang matamis at mapayapang halik sa mga labi ng kanyang asawa. Ang dating sumpa ay tuluyan ng natunaw. Ang natira na lamang ay ang himig ng bukas. Isang bukas kung saan si Angel Marquez ay nanatiling isang Diogracia. Hindi dahil sa pamana na nakaraan, kundi dahil sa walang katapusang pag-ibig na nagligtas sa kanila.